Sa gitna ng pagragasa ng baha sa kalsadang yan, sa Batasan Hills, Quezon City, biglang nahulog ang isang bata na sinusundan ng kanyang ama. Agad naman siyang binalikan ng ama pero lumusot ang bata sa malaking butas ng ginagawang kalsada. Nailigtas ang bata sa pagtutulungan ng mga kapitbahay. Kumustahin natin ang latest sa sitwasyon sa Marikina kung saan umabot nitong madaling araw sa third alarm ang Marikina River. At may ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, mas humupa na ang water level rito sa Maya Marikina River. Sa mga oras na to, nasa 16.1 meters ang antas ng tubig dito sa ilog. Kanina nag-ikot-ikot tayo sa lungsod at tuloy-tuloy din naman yung paghupa ng baha sa mga apektadong barangay. At sinek din natin yung sitwasyon ng mga evacuees, mga namamasada at iba pang naghahanap buhay kahit na maulan para raw may maiuwi silang kita sa kanilang mga pamilya. Dito sa Marikina, ang H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 ang evacuation center na may pinakamaraming evacuees. Galing sila sa mga low-lying areas o mga kabahayan na pinasok na ng baha. Sa tala ng Marikina LGU, nasa mahigit 4,700 na pamilya o lagpas 23,600 na individual ang kabuang bilang ng evacuees sa lungsod. Ngayong umaga, bumisita si DSWD Rex Gatchalian para mamigay ng relief packs para sa mga apektadong residente. Kasama niya si Marikina City Mayor Maan Chodoro. We have 500,000 affected families, of which 15,000 are sheltered in evacuation centers. We have released 100,000 family food packs. May pagkain yan para sa pamilya ng 4 hanggang 5 na maglalas hanggang 3 hanggang 4 na araw. Isa to sa pinakamadaming evacuees. Meron tayong 3,883 individuals, 603 families here in H. Bautista alone. Binibigyan natin sila ng ready-to-eat food like yung noodles, cup noodles natin, and then yung mga mats, kumot na meron tayo. Dahil suspendido ang klase at walang pasok sa trabaho ang ilan, problemado ang mga namamasada dahil nabawasan daw ang kanilang pasahero. Mahirap po kasi walang pasok at tapos di makabiyay kami. Sarado po yung ibang daanan. Kasi malalim ang tubig. Malaki pa ang epekto kasi walang pasahero tapos halos makaboundary lang. Walang iuwi. Nangangamote rin ang ilang nagtitinda at naghahanap buhay dahil sa kakarampot na kita ngayong maulan. Matumal, umaasala sa mga dumadaan. Kung baka sakaling makabenta, okay lang. Kung wala, tsaga-tsaga. Kami nagbakasakali na lang kahit walang kita dahil mahina nga yun dahil bagyo. Yun po. Kung sa bahay lang, walang mangyayari. Rafi, bagamat bumaba na sa 16.1 meters ang antas ng tubig dito sa ilog at nasa second alarm na lang itong Marikina City, ay tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang ulan dito sa syudad. At kita nyo nga sa aking likuran, talagang malakas pa rin ang agos ng tubig dito sa ilog. Samantala, kanina, nagsimula na po yung paglilinis ng Marikina LGU ng putik po dito sa Maya River Park. Matapos ngang magsimula rin naman na humupa yung baha. At ayon sa kanila, sa mga susunod na oras ay posible na raw na maging passable sa mga motorista. Unang-una, yung Bayan Access Road dyan lang po sa ating bandang unahan at ito pong bahagi ng kalsada na aming kinatatayuan. Rafi, yan ang latest mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, EJ Gomez. Ito ang GMA Regional TV News. Ramdam din ang epekto ng habagat sa ilang lugar sa Pangasinan. Chris, may mga residente na bang lumikas dyan? Rafi, dito sa Dagupan City, may ilang residente nang nag-evacuate dahil sa masamang panahon. Ang ilang pamilya noong weekend pa lumikas dahil tumaas ang baha. Nanatili ang ilan sa kanila sa Maluwad Elementary School. Dahil sa taas ng baha sa ilang lugar sa lungsod, hindi muna pumasada ang ilang tricycle driver. Ilang negosyo rin ang pansamantalang nagsara. Ayon sa Pangasinan PD-RRMO, binaharin ang Lingayen, Mga Tarem, Calasiao, Santa Barbara at Urbis Tondo. Nakamonitor naman ang mga otoridad sa sitwasyon.
Siyam naman ang patay ng mabangga na isang truck ang dalawang van sa Aurora, Isabela. Sa CCTV footage na kuha nitong Sabado ng madaling araw, kita ang paglihis ng truck papunta sa kabilang lane. Nabangga ng truck ang kasalubong nitong van. Nasundan pa yan ng pagsalpok nito sa isa pang van hanggang sa sumadsad sa gilid ng pinanggalingan nitong lane. Ayon sa investigasyon, human error ng truck driver ang sanhi ng insidente. Sugatan ng truck driver na itinanggi sa pulisya na inaantok siya ng maaksidente. Wala pang pahayag ang iba pang sugatan, maging ang kaanak ng mga nasawi. Epekto rin ng mga pag-ulan, umapaw ng ilang dam sa bansa. Rumaragas ang tubig mula sa Upper Wawa Dam na lampas na sa full supply level nito. Pinaalerto ang mga residente sa mabababang lugar sa Rizal, kabilang na ang mga taga San Mateo, Montalban, Taytay at Cainta. Nag-overflow na rin ang Lamesa Dam. Sa datos ng Pag-asa, 80.17 meters ang water level kaninang 8 a.m., lampas sa normal high level na 80.15 meters. 3 pangunahing dam rin sa Luzon ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Tig-3 gate ang nakabukas sa Ambuklao at Binga sa Benguet, habang isa naman sa Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan. Nadaraanan na ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway na hindi nadaanan dahil sa baha kahapon. Ang mainit na balita hatid ni Ivan Mayrina. Mga kapuso, update as of 10:30 in the morning, July 22 dito sa North Luzon Expressway. Nandito pa rin po tayo sa Paso de Blas northbound. Tulad na nakikita ninyo, mabilis na po ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yung mga kawani ng NLEX naglilinis na rito dahil kagabi po mula 6:40 ng gabi hanggang pasado hating gabi ay hindi madaanan itong bahagi ito ng NLEX dahil umabot ng lampas sa median barrier na yan ang baha kagabi. 6:40 hanggang pasado alas 12, ibig sabihin po, umigit kumulang 6 na oras ay nag-stand still ang NLEX northbound at southbound. Alas 9 kanina nang ma-clear ang mga tumirik na sasakyan, mga nalubog sa baha, abot daw po ng 30 sasakyan ang mga yan. Sa ngayon po, patuloy ang monitoring ng NLEX. All exits possible, wala na ho tayong baha na portion dito sa North Luzon Expressway. Ingat lamang po sa ating mga motorista dahil tulad na nakikita ninyo, ayan, may malalalim na lubak, bunsod na mga pagbaha simula kagabi. Ingat lang po tayo sa ating biyahe dito sa NLEX. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng kabi-kabilang pag-ulan at pagbaha, kausapin natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa inyong mga nanonood at nakikinig. Thank you for having me. Opo, saan pong mga lugar ang tinututukan ngayon ng DSWD sa isinasagawang relief operations? Actually, Rafi, wide yung area kasi natin. Alam nyo naman na yung habagat napakalaki ng naapektuhan. At ang tinitignan natin pa rin ay NCR, Metro Manila, Central Luzon, pati rin ang Southern Tagalog. Meron rin tayong affected area sa Mimaropa, pati na rin sa Negros Occidental. Siyempre, hindi rin natin binibitawan yung northern areas natin na naapektuhan ng krising at naapektuhan rin itong habagat. So medyo wide scale siya, Rafi. Pero at this point, meron tayo kulang-kulang na 500 na evacuation centers nationwide. At ang laman yan, 14,190 na mga evacuees. Yung bilang na binanggit po ninyo, ito po yung nahatiran na ng tulong at ilan pa po yung nangangailangan ng tulong mula sa inyo? Ito yung mga nakatira sa loob ng evacuation center. Ang nakatira na natin ng tulong, kulang-kulang 100,000 na, 100,000. Mas malaki yung numero ng nabigyan ng tulong kesa yun na sa loob ng evacuation center kasi meron tayong mga kaso kung saan dinadala na ng local government unit yung food packs namin sa mga bahay mismo. Okay. Kasi kung tatandaan natin, ang first line of response is the local government unit. Ang DSWD nakaagapay sa mga local government unit para kung kulangin sila ng supply, kami naman ang nagbibigay. So ngayon, 100,000 na ilabas natin na family food pack at marami pang request na pumapasok at handang-handa tayo to cater to these requests. Saan lugar po itong mga hindi pa naabutan ng tulong na humihingi pa sa inyo?
Rafi, wala at this point in time, lahat ng hiningi sa amin, nabigay na namin, may mga bago na request na pumapasok. So, kino-consolidate pa namin yon. Basta suffice to say, ready kami na magpadala ng tulong na karagdagan sa ating mga local government unit. May mga individual din po na magustong tumulong. Base po sa inyong obserbasyon, ano yung kadalasang pangangailangan ng mga apektado nating kababayan? Rafi, at this point, lagi ang pinag-uusapan natin pagkain muna. Kasi nandun tayo sa naantala ang kanilang mga hanap buhay. Kahapon, hindi nakapag-ayos. Kaya pagkain ang inuuna namin lagi. Batay po sa forecast ng Pag-asa, magiging maulan pa hanggang sa Huwebes. So medyo matagal-tagal po, posibleng madagdagan pa yung mga apektado. Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan? Una, gusto ko malaman ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig na sa utos ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., nakahanda ang DSWD. Bago pa kumama itong bagyo na ito, may higit 3 milyon tayo na family food packs na nakakalat sa buong bansa. 1,000 warehouse yan na nakakalat sa buong bansa. Pero alam natin na kung tumagal pa to, handa pa ang DSWD tumulong kasi hindi naman tayo tumitigil na mag-repack. Fully automated ang ating mga repacking center at nakakapag-produce to ng halos 20 to 25,000 kada center. Kaya tuloy-tuloy ang pag-produce natin. Handa ang inyong pamalang nasyonal na kung umagapay sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Okay, maraming salamat po, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Maraming salamat, Rafi. Magandang hapon. Tuesday latest mga mare, idinonate ng GMA Pictures ang ilang props mula sa set ng award-winning Kapuso film na Green Bones. Kabilang sa mga yan ang bunk beds na magagamit ng mga senior citizen na persons deprived of liberty. Inilagay ang mga bunk beds sa isang kwarto na pinangalanang Selda 60. Bukod dyan, ibinigay rin sa Manila City Jail ang ilang lamesa, upuan, kitchen essentials at cleaning supplies. Earlier this month, nagkaroon din ng special screening sa Manila City Jail ng Green Bones na nakakuha ng 5 awards nitong Sunday sa 8th Entertainment Editor's Choice Awards o EDIs. Mapapanood din yan sa streaming platform na Netflix.